Sinag ng araw ang napagising sa akin. Mabilis akong bumangon, nang mapagtanto ang namagitan sa amin ni Apollo. Tinignan ko ang aking katawan, nakasuot na ako ng pantulog, at dahil sa laki noon ay halos umabot na sa aking hita. Napansin ko rin na nakapanloob na rin ako. Mommy, good morning. Bungad ni Hailey, maingat nitong bitbit ang tray na naglalaman ng pagkain. Nasa likod niya si Apollo na halatang inaalalayan ito. Mabuti na lang pala ay nakabihis siya, dahil kung hindi ay nakakahiya sa anak niya, na nakahubad siyang mabutan. Thanks baby. Dahan-dahan nitong inilapag ang tray. Kami po ni Daddy, ang nagluto ng breakfast mo po mommy. Malaking ngiting saad ni Hailey. Natutuwa ako dahil mukhang hindi na nagtatampo ang anak ko sa akin. Naiilang akong napatingin kay Apollo, na ngayon ay titig na titig sa akin. Parang gusto ko nang matuno sa sobrang hiya. Naalala ko noong mga nagdaang araw, kung paano ko siya pagsalitaan ng mas asama at masasakit, galit na galit ako sa kanya. Tapos kagabi, isang halik lang ay bumigay na ako. Ang rupok mo Clara, sigaw ko sa aking isipan. Anak, pumunta ka muna sa kwarto, malambing na wika nito. Agad namang sumunod ang anak ko. Mas nadagdagan ang ilang na nararamdaman ko. Love, palihim akong napasinghap, nang tawagin niya ako ng ganon. Please, wag mo muna akong kausapin, na kayo kung saad ko. Pinagsisihan mo ba ang naganap sa atin kagabi? May himig na kalungkutan sa kanyang tono. Ngunit hindi naman ako makasagot, masyado pa akong naguguluhan. Hindi ko alam kung sapat na bang paniwalan ko ito, sa sinabi niya kagabi tungkol sa kanila ni Pia. Pwede bang iwan mo muna ako, mahina kong sambit. Kita ko ang pagyuko nito. Wala naman itong sinabi at sinunod ang gusto ko. Malalim akong napahinga, nawalan na rin ako ng ganang kumain. Kahit may kirot na naramdaman sa ibabang bahagi ng aking katawan, ay tumayo ako para tumungo sa banyo. Mabilis akong naligo, kailangan kong makauwi, baka nag-aalala na si mommy. Nang makababa ay naabutan ko ang mag-ama na nakatingin sa akin. Mommy, where are you going po? Hindi po kayo magstay dito. Malungkot na tanong ni Hailey. Anak, hindi ka ba sasama kay mommy? Nakauwi na si Mama Karina. Pangungumbinsi ko. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Pero, wala pong kasama si Daddy. Pwede po ba siyang sumama sa house ni Mama Karina, mommy? Napatahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ngunit gusto ko nang makauwi sa bahay si Hailey, hindi ko nakakayanin sa mga susunod na araw na hindi ko siya kasama. Please po mommy, alanganin akong tumango. Agad na napatalon-talon si Hailey sa tuwa. Naupo ako sa tabi ni Hailey at niyakap ko ito ng mahigpit. Hinihintay namin si Apollo na matapos magbihis. Sabay kaming napatingin kay Apollo nang bumaba na ito. Naka-shade at navy blue plain t-shirt ang suot nito, ngunit kahit ganon ay mukha na itong sikat na modelo. Lalo ang kanyang mga braso at dibdib na bakat na bakat. Agad akong nag-alis ng tingin at binuhat si Hailey. Let's go. Bakas ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Pasimpleng tinitignan kami ng iilang mga katulong. Maliit naman akong ngumiti sa kanila. Mommy, kailan po kayo magpapakasal ni Daddy? Nabilawkan ako ng sarili kong laway. Bakit ba ang daldal mo anak? Soon baby. Nagulat ako nang isagot iyon ni Apollo. Pasimple ko lang itong sinaman ng tingin. Huwag mong paasahin ang bata. Mahina kong honest. Ngunit ngumiti lang ito. Ikaw na lang naman ang hinihintay ko eh. Agad na namula ang aking mukha. Nang makarating sa bahay, ay agad na lumapit sa akin si Manang Sally. Mabuti naman at nakauwi ka na hiha. Kanina pa nag-aalala ang mommy niya ho. At may bisita rin kayo. Agad nitong binalingan si Apollo, na ngayon ay bitbit si Hailey. Sige po Manang. Nanguna akong pumasok. Tumungo kami sa living room, kung saan naririnig ko ang malakas na tawa ni mommy. Leonard, gulat kong sambit, ito pala ang kausap ni mommy. Hi Clara, may malaki itong ngiti. Why are you here? Kamusta? Nilapitan ko ito at nakipagbeso. Mama Karina, naaga iyon sa atensyon ng tumili si Hailey, at tumakbo papalapit kay mommy. Apo ko, I miss you. Hinalikan ito ni mommy sa ulo. Marahan naman itong niyakap ni Hailey. Hi Tita Karina, kamusta na ang kalagayan nyo? Lumapit si Apollo at nakipagbeso rin kay mommy. Maayos naman na ako iho.
Hindi nagtanong si Mommy kung bakit magkakasama kami. Hi Hailey, how are you? Doon lang nakapagsalita si Leonard. Hello po Tito Leonard. Ipapakilala ko po sa inyo ang daddy ko, magiliw nitong saad. This is my handsome daddy. Daddy siya po si Tito Leonard. Siya po ang nagpaanak kay Mommy. Napahawak ako sa noo. Pati ba naman yun kailangan niyang sabihin? Pansin ko pa ang pag-igting ng panga ni Apollo, habang binibigyan ng matalim na tingin si Leonard. Nice to meet you. Inilahad nito ang kamay. Ngunit nanatili lang iyon, habang nakatingin lang ng seryoso si Apollo. Nakahinga ako ng maluwag nang makipagkamay si Apollo. Dahil mukhang abala naman si Mommy na kausap si Hailey, ay inaya ko muna si Leonard sa garden, para makapag-usap kami ng maayos. Mukha kasing tutunawin na ni Apollo sa paninitig. Kita ko pa ang pagtutol ni Apollo, ngunit hindi ko ito pinansin. Nakalabas na pala si Tita Karina, pasensya ka na at ngayon lang ako nakarating. Ayos lang naman yun Leonard, hindi mo naman responsibilidad na pumunta pa rito sa Maynila, alam kong abala kang tao, saad ko. Kahit pa, lubos akong nag-alala kay tita, nang malaman ko sayo na isugod siya sa ospital. Maayos naman na si Mommy. Ayong lalaki, totoo ba na siya ang ama ni Hailey? Napahinga ako ng malalim. Pati rin kasi kay Leonard ay nasabi kong patay na ang ama ni Hailey. Sorry pero oo, siya ang ama ni Hailey. Pansin ko ang pananahimik ni Leonard. Mahal mo pa? Napasinghap ako sa kanyang tanong. Hindi ka na nakasagot pa honest ni Leonard. Pumasok na tayo. Please, answer my question Clara, mahinahon itong sambit. Bakit ba kailangan natin itong pag-usapan? Dahil gusto kita Clara, alam mo naman na matagal na akong nanliligaw sa'yo, gulat ang mababakas sa aking mukha. Sandali, hindi ako pumayag na ligawan mo ako Leonard. At kahit na sino pang lalaki yan, ay hindi ako makikipagligawan, kaibigan kita Leonard, napayuko naman ito. Dama ko naman na may pagtingin ito sa akin. Ngunit hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. At alam niya yun umpisa pa lang. I'm sorry, sambit nito. Ayos lang, let's go. Tumango naman ito, ngunit sinalubong sa amin ang talam ng tingin ni Apollo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Parehas kaming natigilan ng talikuran kami nito. Napailing na lamang ako at pumasok na sa loob. Naabutan ko kung paano masayang nagkikwentuhan ang anak ko at si Mommy, ngunit napansin kong wala si Apollo. Hindi ko na lang iyon inintindi, at tumulong sa paghahanda ng tanghalian. Kakain na Mommy, anak halika na, anas ko. Samalaw ka na sa aming manghalian Doc Leonard, napakamot sa batok ang lalaki. Tita, Leonard na lang ho, anito. Ngunit napansin ko ang palingalinga ni Hailey, kahit hindi nito sabihin ay alam kong hinahanap niya ang ama niya. Mom, si Daddy po. Tanong nito, habang nililibot pa rin ang tingin, kanina pa sila magkakwentuhan nila Mommy at Leonard, kaya ngayon lang napansin ni Hailey na wala si Apollo. May pinuntahan lang siguro anak, hindi ko rin matago isipin na hinahanap ko ang lalaking yun, hindi man lang ito nagawang magpaalam sa amin, I mean kay Hailey. Kumain na tayo apo, mamaya ay babalik din ang daddy mo, hinawakan ito sa kamay, at sabay kaming tumungo sa hapagkainan. Pansin ko ang pananahimik ni Hailey, halata rin na hindi ito nag-enjoy sa kanyang kinakain. Pagbuntong hininga na lamang ang aking nagawa. Ngunit nang matapos kaming kumain ay nagsisimula na itong umiyak, kanina pa hinahanap si Apollo. Wala naman akong magawa, dahil wala akong numero ng lalaking yun, wala akong paraan paano ito makokontak. Anak naman, namamaga na ang mga mata mo, tumahan ka na. Mommy, hindi naman po ako makulit, bakit po ako iniwan ni Daddy? Mas lalo akong nahabag sa itsura ng aking anak, dahil halos hindi na ito makapagsalita ng maayos sa sobrang pagiyak. Doon ko napagtanto, na hindi ko na kayang iwalay ang anak ko kay Apollo. Sa ilang sandali lang na nagkasama ang mag-ama, sobrang lalim na ang pagmamahal na ibinibigay ni Hailey para sa kanyang ama. Hindi na rin ako magtataka, dahil alam kong matagal nang hangad ng aking anak na magkaroon ng ama. Hindi dahil sa ganun Hailey, may pinuntahan lang ang daddy, mahinahon kong saad. I want daddy. Umiyak itong tumakbo sa kama at nagtalukbong ng kumot. Kaya napagdesisyunan kong pumunta sa bahay ni Apollo. Ipinatingin ko muna kay Manang Sally ang anak ko. Nang makarating ako sa bahay ni Apollo,
ay nagtaka ako nang wala akong mabutan na mga katulong. Hindi na ako nagdalawang isip na pumasok, at doon sa sala ko naabutan ng halos 7 mga katulong, mukhang nagkakagulo ang mga ito. Dalhin na natin siya sa ospital manang, ani ng isa. Hindi pwede, makakagalitan tayo ni Sir Apollo, sagot naman ng matanda. Kanina pa siya walang malay, baka wala na siyang buhay. Tumigil ka, buhay pa siya. Nahimatay lang ito dahil sa mga natamong matinding parusa, anang muli ng matandang katulong. Nasaan si Apollo? Eksena kong tanong. Sabay-sabay silang napatingin sa gawi ko. Ma'am Clara, gulat na saad ng isang katulong, itong babae ang nagdala sa akin noon sa kwarto ni Apollo. Wala po ang sir, hindi pa po dumadating dito, sagot ng matanda. Kita ko pa kung paano nito iharang ang sarili sa sofa, kung saan parang may nakahiga roon. Sandali, anong meron? Dahan-dahan akong lumapit, ngunit pinigilan ako ng matanda. Nahilo lamang po ang isa sa mga katulong. Sasabihin ko na lang po kay Sir Apollo na pumunta kayo ma'am, ngunit hindi iyon ang narinig ko. Ngunit napagdesisyunan ko na lamang na umalis. Manang, may malay na po si Pia, parang nagpantig ang tenga ko nang marinig ang pangalan na iyon. Alam kong kay raming pangalan na ganon sa mundo, ngunit iba ang aking pakiramdam sa tinutukoy ng katulong. Mabilis akong lumingon, dahil na rin hindi na masyadong nagkukumpulan ang mga katulong, ay mabilis kong nakita ang babae. Pinipilit nitong bumangon, pero pinigilan ito ng matanda at inabutan ng baso, doon ko lang napangtanto na nakalapit na pala ako. Tulala kong tinitigan ang babae. Kahit pa pamayat ito, kahit pa puno ito ng sugat at pasa. Kahit pa magulo ang buhok at nababahira ng mga natuyong dugo ang kanyang mukha, ay nakikilala ko pa rin ito. Pia, mabilis akong lumapit at ganon na lang din itong natigilan, habang nakatitig sa akin. Clara, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, ang matindi kong galit sa babaeng ito ay napapangunahan ng awa. Nagulat na lang ako nang bigla itong umiyak, at lumuhad sa harapan ko. Clara, pakiusap, tulungan mo ako. Pagmamakaawa nito, naguguluhan ako, kung bakit ganito ang kanyang itsura, at makikita sa kanyang mata ang takot. Sandali, anong nangyari sa'yo? At bakit ganyan na lang karami ang mga sugat mo, tanong ko. Umiyak ito ng umiyak. Patawarin mo ako Clara, patawad sa kasalanan na nagawa ko sa'yo. Nang dahil sa akin kung bakit kayo nagkahiwalay ni Apollo. Hindi kita maintindihan, mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa aking braso. Si Apollo, siya ang may gawa nito sa akin, tulungan mo akong makatakas. What's happening Fear? Dumagundong ang boses na iyon, sabay kaming napalingon nang makitang papalapit sa amin si Apollo. Naramdaman ko ang doble ng panginginig ni Pia.